po yung asawa ko, may dalang gamot, kaya po na-relieve po ako. So yun po ang nangyari. Thank you. Thank you. You're raising your hand, Mr. Darwin. Yes, sir. Kami po yung naka-station doon sa kanilang barikada. Napakahaba po nung kanilang human barricade na yun. Ngayon po, mayroon na nga pong inatake, siya po yata yung inatake doon sa kabilang side ng barikada. Yung meron pong isang umiiyak na asawa na gusto pong tumawid doon sa barikada dahil nga po inaatake na daw po yung kanyang asawa. Hindi po talaga nila pinatatawid. Nakikiusap ako. Ba't kasi nandun kayo? Kung alam nyo malapit na kayong mamatay at 50-50 na yung katawan nyo, may sakit na kayo sa katawan, ba't nagpapakatanga pa kayo, harang-harang kayo dun? Tapos pag nag-collapse kayo, kasalanan ng kapulisan. Ba't pa kasi kayo nandun? Oh. Di problema ng kapulisan yan. Di po problema ng gobyerno yan. Naka-live stream po ako noon. Nakikiusap ako na baka pwede patawirin natin asawa, wala kayong mga puso. Ayaw po nilang patawirin. Hanggang sa dumating na po yung mga nurses ng KOJC, pinapakita po nila yung ID nila sa mga kapulisan natin. Nurse ako, patawirin mo ako kasi meron inaatake sa puso na kasamahan namin. Kasama pa yung abogado, pinakita din po. What particular part yan? Papunta po ng hangar. Concern kayo sa mga inatake sa puso, pero yung Bartolina dyan, wala kaming narinig na concern kayo. Yung mga nagahasa dyan, kinakalaban nyo pa. Mga ulul kayo, ulul kadada. Hangar. Opo, papunta po ng hangar. Nakabarikada po silang ganun. Parang hinati nila eh. Yung papunta ng Kingdom at saka papunta ng hangar. So hindi ka na po talaga makakatawid doon. Pag nasa kabilang side ka, hindi ka makakapunta rito. Kung nandito ka, hindi ka makakapunta roon. So sabi ko, emergency po ito. Nurse, may inaatake, license, pati yung lawyer, pinapakita niya yung license niya. Hindi po talaga binigyan ng access. Ang tagal-tagal, until talagang nagpumilit na lang kami na biyakin yung kanilang barikada, nakalusot yung dalawang tao na yun, yung misis at saka yung abogado. Yung nurse. Sinong pan mo doon, General Torre? Sinong ground commander mo doon sa may hangar at that time? We have to know the... Sir, I gave that task to secure the hangar and the backstage with the RMFB and the SAPSA. Sino ang official mo doon para matanong natin? Rex Malimban and Rex Malimban? Colonel Rex Malimban, sir, and Colonel Eric Sibal. Is it true yung allegation nila na alam ninyo na mayroong nag-collapse doon sa likod ng barricade ninyo tapos hindi nyo pinapasok yung gusto mag-rescue? Good afternoon, Your Honor. Go ahead. Sir, Good afternoon. for our part, sir, actually, our main objective is to secure, sir, yung area, sir, nung sa may malapit, sir, sa may residential area. So we went through yung bakod, sir, na sinasabi nila doon sa hangar, sir. Actually, sa hangar. So, during that time, sir, nung pumasok, actually, hindi naman, sir, gumamit talaga ng tear gas doon. So, yung nakita, sir, na usok ay galing, sir, sa fire extinguisher, sir, na ibinuga, sir, sa tropa, sir, fire extinguisher. So, tama naman. Oh! Ay binugahan pala yung mga pulis ng fire distinguisher nitong mga kulto. Tapos, pag nabidyohan yun, sa malayo, mukhang usok kasi yun eh. Para siyang usok eh. Tapos, isisisi, kayo na nga yung nambuga, kasalanan pa ng kapulisan. Nasasabihin yung tear gas. Diba? Ay, pagkatatanga talaga nitong mga animal na kulto na to. Lahat ng kasinungalingan talaga gagawin. Alam mo ba to sa mga ginagawa mo ngayon? Sa pagkampi mo sa mga demonyo? Damay ka dyan ba to? Oo. Alam mo, nalalapit na yung mga araw ninyo. Oo, totoo yan. Ano mo, fire distinguisher naman pala yun, ginawang tear gas. Tatanga. Po yung sinasabi, sir, na Sandali, bakit magkakaroon ng fire extinguisher? O, tamo! Patapusin mo kasi ba to? Wala, kinukontra mo agad. Relax ka lang. Huwag mong kukontrahin yung nagsasalita pa. Ayaw ni Batong mabuking eh. Gusto ni Bato, ampiin pa yung madiin ang madiin. Ate J, shoutout po ha. galing po sa loob, sir. Galing sa loob. Yes, sir. Bakit niya ginawang fire extinguisher? May sunog ba? Hindi, sir, kami ang binugahan, sir, ng fire extinguisher. Kayo ang binugahan? Yes, sir. Yes, sir. Kasi ang tingin ng mga kulto sa mga kapulisan, sunog. Iba na yata yung paningin nitong mga... sabog ba kayo? Apoy ba yung tingin nyo sa kapulisan? Sus Mariusip. Oh, sir. Wala naman kami fire extinguisher, sir. So, anong nangyari, Meron sir? kayong video niyan na binugahan kayo ng Meron, sir. fire Yes, sir. extinguisher? Go ahead, sir. Patay. Yes, sir. So, during that time, sir, ay tama po yung sinabi kanina, sir, naputol yung bakod. So, Hindi na nakapagsalita si Bato nung sinabing may video. Paano mo ngayon didepensahan yan? Eh, may video nga.
So, nakiusap kami sir na pumasok, ba't nagkaroon sir ng commotion. So what we did, instead na kami sir ang sa pumasok, initially, nag-request kami sir ng CDM para harapin sir yung mga tao sir. Unfortunately sir, medyo makitip sir yung daan sir. So we need to cut another part of the fence. Okay lang yun. Hindi ako nagtatanong doon sa pagpasok niyo, yung possible entry niyo doon. Hindi ko tinatanong. Ang tinatanong ko, yung may nakiusap sa inyo na i-rescue nila yung tao na nag-collapse doon sa likod ng barikada ninyo, yung mga CDM ninyo, hindi nyo pinapapasok. So, yun yung gustong i-focus ni Bato. Kasi si fire extinguisher, huli na. Nagsasabi ng totoo yung kapulisan natin kasi may video. Hindi nakalusot si Bato doon. So, ang isisingit ngayon ni Bato, etong lalaki kuno na na gustong i-rescue. Tingnan natin. Pasok daw. As alleged by Mr. Darwin, napalido mo Darwin? Oy, 1,188 thumbs up natin. Maraming salamat po Salcedo. Salcedo. Sir, I don't know what time was that, but during that time sir, maaaring wala na kami doon sir. Kasi ang nag-secure sir noon is CDM sir. Sino yung CDM na yun? Kami sir, doon kami pumunta sa may residential area. Sino yung CDM na yun? Sir, I'll review the name sir, ano? Pero dumaan din ako dun sir later. Dahil inikot ko sir yan ang buong area just to check on my men and to check on everybody. Sir, hindi po totoo na in-stop namin ang mga sasakyan nila sir. Hindi namin kayang i-stop sir ang mga sasakyan. Dito muna tayo Magulat sa... siya. Dito Si Kibuloy lang makapagpa-stop sa sasakyan kasi nga, kahit nga traffic daw dyan sa EDSA, ay niyang ipa-stop yan. Ako, walang kapangyarihan si Tore o ang kapulisan natin magpa-stop ng sasakyan. Wala naman silang power. Na pag sinabing stop, mag-stop. Wala. Si Kibuloy lang kayang magpa-stop niyan, Bato. Diba? Bakit yung power ni Kibuloy pinapasa niyo na kay Tore ngayon? Sus Mariusip. Bato naman! muna tayo, pinag-usapan natin yung sa hangar. Opo, Na sir. may nagkulap daw sa likod. Opo, sir. Kukunin nila, nandoon yung asawa, nandoon yung mga doktor, nurses, ayaw Sir, papasukin. that is impossible. Kasi sir, they can freely move around. Pastor Marlon Acobo is in a vehicle na pinagmumura pa ako sir Yun. sa barricade namin sa may hangar. Tama. At pwede talaga sir dumaan, especially kung Nakita ko yun yung mga pagmumura. Saan mo nakikita ballpoint man? Nandun ka ba? Wala. Naka-live. Nakita ko yung ginawa ng mga kulto sa ating mga kapulisan. Oy, shoutout kay PJ Reacts. Magandang, magandang hapon. Ha? makita natin mamaya sir sa Okay. video na lang sir. Let's let the video speak for itself Mr. sir. Darwin, Oy, you said support po natin yan PJ Reacts. May channel din po yan. na nagla-live ka noon. So sigurado ko may video Yes, ka. sir, meron po. Nasaan? Kung gusto niyo po, i-present ko sa inyo sa I-prepare mother mo, time. sir, ha? I-prepare mo. Para malaman natin who's telling the truth here. Ha? Ayaw kung kaya tayo nag-hearing so that we can come out with the truth. Bato, kaya ka nag-hearing not for the truth. Okay? Kaya ka nag-hearing para i-defend mo si Kibuloy. Yun yung purpose ng hearing na yan, Bato. Nagsasayang ka ng budget. Pwede naman po mag-hearing Pero hindi si Bato dapat yung nangunguna dyan. Huwag mong gamitin yung truth. Alam mo yung truth. Kaya nga lang, si Kibuloy yung amo niyo Malinaw naman. 'Di ba? Malinaw naman na dito sa hearing na to, hindi mo man lang pinagtatanggol ang ating mga kapulisan. Bias ka. Always ka sa side ni Kibuloy. 'Di ba? Asan yung truth diyan? Asan? Bato de la Rosa. I-prepare mo yung presentation mo. Mr. Chair, Yes, go ahead. can we please have I don't know how this hearing goes like this, but I would like to request, if it's possible, to have a count for the lies that General Torres caught saying, like for the past how many minutes pa lang, nakailang sinungaling na siya. And this is important because this is a Sumisingit ang animal. Nakailang sinungaling na daw siya. So gusto niyang iparating nun kay Bato, kailangan cited in contempt na yan. Oh, kasi nakailang sinungaling na daw. Yung mukhang yan, tingnan niyo. Parang gusto niyang sabihin, napakagalin. Ikulong niyo na yan. Diba? hearing, and if he has that arrogance and that impunity to lie to senators, then what chance do we ordinary citizens have with a man holding a gun? Well, I Holding a gun. It's normal na maghawak sila ng baril kasi pulis sila hindi ka naman siguro tinutukan ng baril. Diba?
Ang dami-daming pulis dyan sa Kingdom pero never kayong natutukan ng baril. Okay? Agresibo kayo, nananakit kayo pero tinutukan ba kayo? Wala. Wag mong gamiting dahilan yung baril na hawak nila. Tanga ka. Dapat mong gamitin yan sa Senado kung may natutukan sa inyo. May tinutukan ba? May natutukan ba? Wala naman, di ba? Ba't mong gagamitin yan? Na pag-atake doon sa ating mga kapulisan kay Torre. Oh. Bobo. I can tell you with all clarity na regardless kung siya ang regional director ng PRO 11, if I find him lying before this committee, I can cite him in contempt. Oh, Huh? Mr. Chair, Eh, you slide. Leave it to me to determine the line. Tama. Lala, ay bunganga ng babae, oh. Oh, ay bunganga ng babae, oh. Tuwan-tuwa, oh. Okay, Mr. It's Chair. not for you to determine the lies. It's for us, Okay. the committee. Huh? Okay. Oh, may punto naman. May punto naman. Kasi kung susundin ka ni Bato, si Bato din yung mapapahamak dyan. Parang itong tangang babae na to, gagamitin si Bato para ipasite din contempt yung gusto nilang ipakulong. O si Torre. Gusto nyo siguro maging uto-uto si Bato dito. Kahit alam naman natin na si Bato kumakampi sa inyo, hindi rin basta-basta yan na magpapakulong or magpapasite in contempt kasi siya rin mababalikan pag naging palpak yung hearing na yan. Oh. Gagamitin nyo pa si Bato. Tamo, nagagamitan talaga. Diba? Ipapahamak ka pa, Bato! Diba? Si Bato ang nakakakita kung sino yung talagang kung nagsisinungaling ba talaga yan, siya may karapatan. Okay? Huwag mong turuan si Bato na siya ay nagsisinungaling. Tingnan mo naman, Bato, nagsisinungaling yan. Wala kang karapatan. Magsalita ka lang dyan. Maglabas ka lang ng mga ebidensya mo. Kung ano pa yung mga sasabihin mo. Okay, magbabanggaan naman kayo kung sino talaga yung sinungaling eh. Oh, magkakaalaman yan. Pero ang tuturuan mo si Bato, ipapahamak mo pa yung kaibigan mo. Kaibigan nyo. Patay na! Naka. So if I may continue, Your Honor. Yes, well, So during that time, SPMC reported 51 patients all in all, Your Honor, including 3 patients who refused to be transported, who were treated there in the site only. And then at 5 o'clock in the morning, that is actually the report of CDRRMO. And then at 5 a.m., Your Honor, it was total melee because omnibus searches were actually done on every nook and cranny of the compound. They searched everywhere, Your Honor. I really had a hard time as to which group I would go, Your Honor, because I was at a loss. There were so many of them and they were conducting searches at the JMC FI school building, at the cathedral, the private quarters of the KOJC members, the Kingdom, the Bible school, the hangar, the Medina area, Ito. Your Honor. Dito muna this tayo, group, dito. Your Honor, Dito. My God, saan ba yung sumabog? Ito yung babae yata na nagsasabi na susugod kami dyan sa Malacanang. 8 million kami. Oh. Asan yung 8 million? Asan yung 8 million? Di namin ramdam. Oh. Ito. Yan. dito para mag-implementar ng warrant of arrest, parang ganun ba? Meron siyang tape recording po. And then he was giving us 30 minutes, Your Honor. But then again, I pointed out to him, no need to use force. We are willing to cooperate. So he said, Your Honor, we will give you 30 minutes. Ito pala yun. Yet, yung mga polis walang ginagawa. Kindly can you repeat that? Good afternoon to this Yeah, honorable Mr. body. Pino. Maraming salamat po, Mr. Chair, sa pagkakataon na binigay muli sa amin. Actually, this is our third Senate hearing. Lahat po ng sinabi nila, wala po ng kakatotoo. Lalong lumala ang ginagawa ng mga pulis. Tamo. Lahat ng sinabi. So, ang totoo, ang nasa katotohanan daw po yung mga kulto. Yung mga nakalinya dyan, anyway, hindi ko man kilala tong naka-brown. Sino ba tong naka-brown? Yung tatlo na nakalinya dyan? Anyway, ang lawyer, bayad naman talaga kasi lawyer yan eh. Pero yung dalawang yan, na dalawang babae na yan, bayaran ba kayo? Ako yung nagtatanong lang. Grabe yung effort nyo ah. Kasi po, pag ito nagtagumpay po ang mga kampo ng kasamaan, kampo ng kadiliman, magkakaroon po ito ng mga pwesto sa gobyerno. Lalo pong
mauubos ang pera ng mga Pilipino, ang budget na nararapat sa ating bansa. Sila po ang yayaman ng yayaman dyan. Kaya ganyan sila mag-effort ngayon. Kasi malapit na yung eleksyon. Diba? Nagpapakilala na sila sa maling paraan. Akala naman nila, kakagatin ng mga Pilipino. Ang kakagat lang sa inyo, yung boboto sa inyo, yung mga manyakis, mga pukpok. Sila yung boboto sa inyo. Diba? Pero pag matitinong tao, ewan ko na lang. Ito yung Richard, Yung ito sa tungkol sa sinabi na 30 minutes maghihintay sila bago sila papasok. Naka-receive na agad ako ng message na ina-attack na lang yung STP. So I went directly. Sabi ko, wala pa namang 30 minutes. Puntahan muna natin kasi ina-attack na talaga sila doon sa likod. While we were driving, going to the hangar, may sumabog na. Alam ko may sumabog. My God, saan ba yung sumabog? Nagkakagulo na sila. Tapos yung nasa tower, kanina po yung sa... Powerful kasi yung inyong Panginoon eh. Magiging pilosopo lang ako saglit ah. Ang inyong Diyos makapangyarihan, bakit hindi nyo pina-stop kay Kibuloy? Dapat pina-stop nyo kay Kibuloy. Pastor! Tinawagan nyo si Pastor sana. Pastor! Oh, pa-stop mo nga ang mga pulis dito, Pastor. Sige na, Pastor. Hindi, papa-stop sana. Ni Pastor yan. Sabihin, oy, pag hindi kayo tumigil dyan, di ko talaga permahan yung kaluluwa no pag sinabi kong stop, stop. Dapat ganun. Ah. Tuloy na nga natin. Ang sarap mamiluso po eh, no? sa may pader na ginagrind na nila, andun nakatayo yung nagbabantay. Sumigaw pa siya na, hindi kami kalaban, wala kami armas. Pero dahil siguro sa pagsabog, yung tear gas, nag-collapse siya. It took 1 hour para ma-rescue siya. Kasi that time, ang dami talaga nila o sa Bisaya pa makalisang, nakakasindak sa dami nila. Shot and door, nakabarricade sila, sir. Nakabarricade sila. directly doon sa... Hindi na sila tao that Makinig ka time. muna. Paningin namin, Makinig ka muna. yes po, Makinig ka as muna. ganito. Makinig ka muna. Ang bunganga nito. Uy! Makinig ka daw muna! Ang bunganga nito parang puwit ng manok eh. Ay, ano ba ito? Makinig ka muna ba? Tuloy-tuloy yung salita. Ano bang kinain mo? Puki ng baboy? Let's go directly doon I will sa... go directly to what happened. We Yung wanted namatay na to- kasi inaksyon na. Yes, hindi nila pinapasok yung ambulance. Hinarang nila. Hindi, wait lang ah. Nagtataka ako dito sa mga dito banda sa pansin nyo ba? Pansin nyo? Etong dito banda sa kampo ng mga kulto, hindi pa nga sila recognize, nagsasalita na agad. Kumpara dun sa ating PNP, hindi po sila basta-basta nagsasalita. Kapag hindi sila tinatawag, di ba? Or hindi sila tinatanong. Pansin nyo, sino yung bastos? Dito sa parte ng mga kulto o yung mga kapulisan natin dyan? Bigla-bigla na lang sisingit eh. Diba? Yung ating kapulisan, tahimik lang. Pag sila na yung nagsasalita. Pag tinatanong, sumasagot. Pero dito, sa kabilang side, sa dark side, sa dark side, iba! Aba, hindi pa nga ikaw yung dapat na nagsasalita, sumisingit ka na. Tuloy natin. Kahit may inatake na, ang dami na sir, inatake na. Sir, binablock nila, yung lahat ng pulis, naka-shield sila, hindi talaga makapasok. Kaya ang So sino sabi ko, kumuha nung yung biktima na namatay later on? nagpatulong na kami sa mga workers sir, kasi ibaba na namin siya. I think that 1 hour after, sir, nagkakagulo saan kami pumupunta kasi lahat ng pulis paikot-ikot na sa compound. We were going around because attack was... Ay, okay, mamatay. Patay na yun. Uy, kasama ni Kibulo yun dun sa sa kaharian niya. full blown. And as we have said na pag full blown na yung attack, hindi lang doon sa main gate, mag-siren na. So the siren has already sounded and everywhere there was really chaos and death. Sabi nila sa akin ng mga maliwanag na kasi sir, lima na yung namamatay. Sabi ko, my God. Tapos kahit na-atake na yung nasa hangar sir kanina, di ba? Nakabarikado yung mga pulis. Kahit pilitin namin, wala ano ba naman yung lakas namin, ang lakas nila, ayaw nilang magpadaan talaga. May power kayo. Son of God yung yung ama nyo, di ba? Magdasal kayo. Sabihin nyo. Ganito, tuturuan ko kayo. Magdasal kay Kibuloy,
Sana po ay padalhan niyo kami ng lakas. Ama naming manyakis, sana po ay padalhan niyo kami ng lakas ng loob na mapa-stop itong mga operasyon na to. Sana po, ama naming manyakis na nasa ilalim ng lupa, kaawaan niyo po kami. Ganon. Ganon. Ang dasal kay Vicky Buloy. Ha? Ayan niyo yan. Umiiyak na yung, tulungan mo ako, di talaga kami pinapadaan. Inaatake na si Brother Lito, yung engineer namin. Hinaras na nila, gipulatan nila, tinugbog na nila lahat. Hindi sir kami makadaan. Thank Kaya you. nasabi ko, Thank you, hindi thank na tao yung umatak sa amin. Thank you. Grabe, nang bugbog pa daw yung kapulisan. Gumaganti lang sila. Kahit ako pulis ako, nandyan ako, itutulak mo ako, itutulak din kita. Papaluin mo ako, papaluin din kita. Oh. At least, hindi sila nauna. Ganun yun. General Torre, doon sa namatay, is it true na hindi mo lang yung pinapasok yung ambulansya? Oo, kasi magkakaroon ng hearing nga, di ba? Tama, Antonio Miranda. Magkakaroon kasi ng hearing which is ngayon. So, yung mga batang minor, tinago na nila. Wala na doon. Tuloy natin. Nila para i-rescue yung nag-collapse. Hinaharangan ninyo, then ang mga pulis nyo, wala mo lang ginawa para kunin yung tao na nag-collapse at dalhin, bigyan ng medication, bigyan ng first aid. Your Honor, sir, would you like to hear from me or from my aide who actually is in the gate, sir? Can I ask him? The most credible person to answer that question. Please. Mr. Osmundo Calano, my aide, sir, is the one I tasked to actually request the PNP ambulance to come inside. It's not their ambulance outside, sir. There's no ambulance na hinarang na gaya ng sinasabi nila. Alam nga naman, sir, na ang kanilang ambulansya nasa labas. Sige, Ito po, Sir Osmundo bigyan mo side. Good afternoon, Your Honors. Nung nagsabi po sila na may Dali, nakapag-out ka ba? Yes, Kanina? yes. Sige. continue. Nung dumating po yung ambulansya, nagsabi po yung ambulansya kung pwede silang pumasok. So immediately po, sabi po namin, sige po, pasok po kayo. Pero sabi po nung driver ng ambulance, kakausapin mo na daw nila yung mayroong sinasabing attorney doon. Sandali, hindi ka pa doon nakapag-out. Nag-out ka na ba kanina? Ay, gawin, sir, sir, Ha? sir. Okay, please, Kumisek, administer the oath. Yes, sir. Kindly raise your hand, please, sir. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this public hearing and investigation? Yes, sir. Thank you, sir. Sir. Continue. Sorry, sir. Nung sinabi po na meron daw pong nahimatay doon, marami nang nahimatay. So immediately after, sir, pinapapasok na po namin yung ambulansya. Ambulansya na po, sir. Pinapapasok na namin. Meaning, hindi nyo pinapasok initially. Sir, kasi po, nakaharap po yung kanilang fire truck doon at saka ang dami po nila doon. Hindi po, Kaninong ambulansya yung ibig mong sabihin na pinapapasok na? yung pong aming ambulansya at saka po yung ambulansya din na meron pa pong dumating ng ibang ambulansya na pinapapasok nga po. Hindi po talaga sila makapasok kasi po, yung fire truck nila nakaharang doon, yung mga tao nila. Andyan ba si Raffy Tulfo? Wala akong nakita kay Senator Raffy Tulfo dito eh. Ang nakita ko lang si Bato at Ruben Padilla, dalawang bias. Okay sana kung nandyan si Senator Raffy Tulfo. Ay talagang magiging pantay yung laban dyan. Wala dyan eh. Diba? I think nasa Davao yata sila ngayon eh. Itong hearing na to. Unruly po, hindi po namin mapakiusapan na tumabi kayo, pumasok kayo. Kaya nag-decide po yung isa pong ambulance driver doon, nag-decide po siya na parang may kakausapin pa po sila sa part ng KOGC. Tapos nag-decide po sila na yung pong mga yung may mga nahimatay, i-accompany na rin po nila palabas. Pero later on din po, nakapasok pa rin po yung mga ambulance doon. Namimili po kasi sila ng ambulansya, sir. Ayaw nilang sumakay, ayaw nilang gamitin yung ambulansya ng PNP. Ang gusto po nila yung outside na ambulance, sir. Yung hindi po sa PNP. Oh, may ambulance naman pala yung PNP. Diba? Maliwanag yun ha. Of course, give them the benefit of the doubt. Pasyente nila yun eh. Yes, sir. Yes, sir. Whether or not, anong gusto ng ambulansya, basta meron silang gusto papasukin, dapat pinapasok nyo agad. Bato nga! Bato! Hoy! Gigil mo ko bato ha. May ambulance nga yung kapulisan. Diba? Kung ano yung available na nandun, dapat dun na. Bakit ipipilit pa ng Kingdom yung Kingdom yung gusto nila kasi baka may alam mo, baka mga doktor pa. Meron nga eh. Ano bang, may apat naman yung gulong yata ng ambulance na isa. Apat din yun sa inyo. Eh, sino yung nauna? May ambulance na yung kapulisan dun. O, di dapat dun na. Ano bang kaibahan? Alam mo, bias ka ba to? Dapat, kung ako yung nandun, sasabihin mo ba to? Oh, may ambulance na naman pala dun. Bakit nyo pa ipapasok? Eh, meron na pala. Ganun dapat ba to? Huwag kang maging bias. Napainit mo yung ulo ko sa gitna ba to eh? Ha?
Gigil. Nako. Alam mo kayong ikaw ba to? Anong tawag sa'yo? Mga bobo! Yun yung tawag sa'yo. May Your Honor. Yeah, go ahead. Actually, Your Honor, meron kami ambulansya ayaw nila ipalabas. So, napilitan kami, one of our members called the City Government of Davao. It was actually the City Government of Davao who provided the ambulance. Ito po, yun pong nakapasok at nakakuha po ng pasyente. Mayroon kaming footage po. Meron kaming footage sa nangyari po. Na, Pero after how long? ay naku, mga Lahat naman. Meron kayo, meron dito. May kanya-kanyang hawak na ebidensya yan. 11 o'clock na ata or 12 o'clock. Ilang oras nga? Ilang oras? Lunch time na po. Ay, salamat po sa 1,415 thumbs up natin dyan. Ha? Lunch time. It was a total Patay na. Patay na yung biktima? Patay na yung biktima po. Your Honor. Your Honor. Yan. Dahil patay na yung biktima, tuwan-tuwa ngayon ang Kingdom at si Kibuloy. Kasi yung patay na yun, magagamit nilang panlaban yun sa kapulisan para madiin ang kapulisan at masisi ang Pangulo. Yung patay yung gagamitin nila dyan. Kita mo, ginamit na nga sa Senado. Ang tanong, kasalanan ba ng kapulisan? Ba't namatayan? Pulis ba ang pumatay dyan? Yun yung tanong. Ha? Ayun yung tanong. Pulis ba ang pumatay? Hindi. Diba? Nagpakatanga siya kaya namatay. Alam mo, before you answer, we are here to save lives. Di ba meron tayong doktrina sa PNP? Regardless kung makalayas yung kriminal, yung suspect, bahala na makalayas yan kaysa makapatay tayo, makakitil tayo ng isang buhay. Yan ang ating kahit na makalaya siya, basta hindi lang tayo makapatay ng... So gusto mong palayasin si Kibuloy. Ganon. Eh bakit sa panahon mo ba to? Ba't sa panahon mo ba to? Patay kayo ng patay. Ha? Gustong tumakas nung taong hinuhuli nyo kasi wala siyang kasalanan. Pinapatakbo at pinapatay. Bato. Back to you ha, back to you ha. Bakit nangyayari yun ba to? Ang dami-daming namatay sa panahon nyo. Kala ko ba ayaw yung may namamatay? Bakit? Ang dami. Unlimited yung patayan sa panahon nyo. Bato naman, bago ka magsalita ng ganyan, bili ka muna ng utak ng aso, gamitin mo. Oo. Kasi wala sa hulog yung mga pinagsasabi mo dyan eh. Diba? Makakitil ng isang buhay. Please respond. Your Honor, I just would like to clarify. The first allegation is that the ambulance pinigil naming pumasok. Ngayon naman, sir, Attorney Torion is saying that ang ambulansya nila pinipigilan naming lumabas. Ano ba talaga, sir, ang kanilang ina-allege? Because the real situation there, sir, is that just like Attorney Torion has presented so far, we planned for this operation thoroughly, sir, including casualty mitigation. And because of that, nandun, sir, ang ating mga So if you ambulansya. have planned it thoroughly, including casualty mitigation, bakit may namatay? Sir, ito, sir, ang situation. Sige. Ang available na ambulansya, nung sinisigaw nila na may casualties doon sa tower, sir, ay ang aming PNP ambulance. Nandun ang health service natin at meron din tayo yung ating Don Merecido Ambulatory Hospital, sir. Sir, mga Cirujano galing sa Southern Philippines Medical Center ang pinaghanda ko. Kasi we are expecting great casualty, sir. Surgeons ang aking pinaprepare para siguradong expert ang nandyan, sir. And we have the ambulatory clinic prepared for almost anything at that level. Ngayon, sir, Kaya pina-expect na bakit may namatay? Anong nangyari yun? pinapapasok namin ang aming ambulansya, sir. These people, as my aide had stated a while ago, prevented that ambulance at napakatagal bago papasukin, sir. Sinong hindi nagpapasok? Your Honor, excuse me, Your Honor. Sir, The video po will not lie. The video will not lie, Tore. Hinarang po nila, Your Honor, yung ambulansya namin. Hinarang po Please. nila. Order. Hindi tayo magkaintindihan dito. Let us not take sides muna, ha? Let's hear properly. Huwag muna tayo mag-take sides. Sir, napakarami ng panahon na iba-ibang mga ambulansya na ang gumalaw. At ang bottom line dyan, sir, ang nagdala niyan at nagbigay ng first aid pa niyan, sir, ay pulis natin. Using the PNP ambulance. Kung anong oras nila kinuha yan, sir? Lahat, sir, second day, third day, fourth day, may mga ambulance, sir. Because one of the... Paano nyo sasabihing pulis yung nagpatay? Kaya ang nagbigay ng first aid, mga kapulisan. Kasi kung intensyon nilang patayin yung tao, bakit pa nila bibigyan ng first aid? Sige nga. information that we received is that Mr. Kibuloy is already wearing nurse's garbs and will use an ambulance to get out of the compound. Isa lang naman, sir, ang bottom line dito.
Ayaw lang namin makalabas si Kibuloy dahil nasa kanya ang lahat ng assets niyan. Hindi naman sigurado yun, sir, na first day yan eh. Oo nga, prove oo that, nga. Ayaw natin makalabas si Pastor Kibuloy, pero Bottom at the line, sir, expense sa buhay ng isang tao, hindi. sir, on the first day, sir, it is on Yan, buhay ng isang tao na matay pero hindi ang mga kapulisan ang pumatay, okay? Pero sa panahon ninyo ba to, okay? Maraming buhay ng tao pero mga kapulisan ang pumatay kasi nanlaban kuno. Take note, ang kapulisan ngayon matino, may mga body cam yan. Oh. Pero sa panahon ninyo, bato, wala. Huwag ka nga dyan, bato. Feeling mo naman, concerned ka. record that yung namatay na yun, sir, pulis natin ang nagdala sa ospital Oh. using PNP ambulance. Yan po, sir, ang hindi pwedeng i-deny dyan, sir. Your Honor, Unless meron silang ibang ebidensya. Yeah, go ahead. sandali. Hindi po ma-deny ni Mr. Tory yung video. Hinarangan talaga nila yung ambulansya na nagmatigas po sila, Your Honor. Sawang-sawa naman kasi kami sa kasinungalingan. Yung sinabi po niya, Your Honor, na si Pastor Mar, Sawang-sawa na daw sila sa kasinungalingan, pero sila yung mga sinungaling. Ang sabi nila, mahal namin yung mga kapulisan. Oo, ang turo kasi ni Pastor sa amin ay mahalin ang kapwa. O ayun, nakita nga natin yung pagmamahal nila. Lumipad yung kulay brown na tubig, papunta dun sa ating kapulisan. Yun pala yung pagmamahal sa kanila. At sabi nila, mahal nila ang kapwa nila. Asan dun? Kayo yung mga sinungaling. Tapos sasabihin nyo ngayon, sawan-sawa na kayo sa kasinungalingan. Hoy! Ang inyong kasinungalingan, huwag yung ipapasa sa kapulisan natin. Unamin pala. Utang inan yung mga kulto kayo, mga animal kayo. Ha? Gago kayong lahat. para magdamit ng nurse, marami po sila. Pwede po nilang i-check yung van. Lahat po ng sasakyan pwede i-check. May checkpoint pa po sa labas eh. I-check nila lahat po eh. Hindi nyo ba Itong animal na putang ina mo ka. Hoy! Putang ina mo ka. Itong animal na to. Wait lang, papakita ko yung pagmumukha niyan. Putang ina mo ka. Ha? Ito, ang gustong ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos. Ipapa-sniper daw niya. Okay? Ang sabi niya dun sa mga sniper, bumaba na daw yung sniper sa building at ang Pangulong Bongbong Marcos daw ang patayin, sniperin. Yun yung sinabi na putang ina mo kang lalaki ka, gago ka, tarantado ka, ba't nandyan ka sa hearing, putang ina mo? Ha? At ang sabi pa nitong animal na to, okay? Ang sabi pa, abangan daw ng mga sniper ang ating mahal na Pangulo na lumabas dyan sa Malacanang at barilin, sniperin daw. Sabi ng putang inang bakla na to. Hindi ko alam mo, bakla ba to, lalaki? Ha? Bobo ka. Yan po ang nagsasalita dyan sa Senado. Yan. Sa Senate hearing na yan. Senado tuloy. Yan. Ipapapatay ang ating mahal na Pangulo. Ipapabaril daw sa labas ng Malacanang. Okay? Ipapatarget daw sa sniper. Siya ang nag-utos sa mga sniper na patayin yung Pangulo. Tapos ikaw na may utak, kriminal kang, animal kang, hindot kang, putang ina mo ka. Iwan ko kung tsumutsupa kang bobo ka. Ha? Pupunta ka dyan sa hearing? Iutak, kriminal kang, putang ina mo ka. Ha? Ikaw? Magsasalita ng ganyan dyan? Tapos may audio tayo na ipapapatay mo ang Pangulo. Hindi ka na nahiya? Ha? Sino yung nakakita nun? Sino yung nakakita nun? Ng video na yon? Wait lang. CDO Carne Norte. Mamaya na yung CDO Carne Norte. Wala akong pakialam dyan. Pwedeng lutuin. Kaya sarap sulit-ulitin. Tang inang CDO Carne Norte yan. Wala akong pake dyan. Ha? Saglit lang. Hanapin ko lang. Hanapin ko lang po. Nandito yun eh.
for kate. Baka dandruff yan. Mag-new Head and Shoulders every day. So you're up to 100% dandruff-free every day. Balak yata akong paliguin itong ads na to ah. Head and Shoulders. Oh, ito. Pakinggan nyo ha. Ito. Siya ang aristuhin ninyo. Siya ang sniperin ninyo para si Inday Sara na ang papalit. Hala, nadinig niyo yun? Teka lang ha. Nadinig niyo ba yun? May inuutos siya, di ba? I-sniper. Oh. I-sniper. Ako, di ako gumagawa ng kwento dito. Siya mismo yung nagsabi niyan. O, ulitin natin. Ulitin natin. Siya mismo po ang nagsabi. Refresh lang natin. Wait lang. Palain mo yun. Siya ang aristuhin ninyo. Siya ang sniperin ninyo para si Inday Sara na ang papalit. Hala, nadinig niyo yun? Teka lang ha. Nadinig niyo ba yun? May inuutos siya, di ba? I-sniper. Ibig sabihin, tsugiin. Narinig. Ito pa. Bumaba na kayo. Puntaan niyo ang presidente ng Ibangag na ayaw mag-hair follicle drug test. Siya ang aristuhin ninyo. Siya ang sniperin ninyo para si Inday Sara na ang papalit. Ayan pala yung purpose nila. Sniperin? Para pumalit si VP Sara. Dinig niyo yun? Diba? Sabi mga anghel yung mga to. Bakit? So, oo nga, ba't demonyo? So, Sara Duterte, damay ka dito. Nagkakagano na. Nakatikim ng tamod ng pastor nila eh. Pati itong lalaki na to, hindi ko maintindihan kung lalaki ba to talaga o bayot. May sinabi Diba? pa to na abangan daw sa Malacanang ang ating mahal na Pangulo, abangan lumabas, tapos dun babarilin, dun i-sniperin. Okay? Ang nag-utos po, yung lalaki na nandyan sa sa ating, yung nasa Senate hearing ngayon. Asan ba yung banda? Tingnan nyo. Yan na ba yung marami? Ilang piraso lang yan. Wala pa pong wala pang isibo lang to. Lang. Diba? Tuloy natin. Sila yung namumalitika rito. Tama. Halatang halata sila manghuli ng mga manyakis. Hanapin ko lang yung yung sinabihan na doon abangan yung Pangulo para patayin sa labas ng Malacanang. Eto, sa tingin nyo yung pasigaw-sigaw nyo dyan, may magiging... Ito yun eh. Ulitin natin. Ano kayang epekto nun? Yung pasigaw-sigaw nila ng yung mga... Tuhan nyo yan eh. Akala ko, tuhanan, Diyos, anas ka! Pumuliti ka dito. Isa lang ang issue dito. Dapat sumuko na si Pastor Kibuloy. Tapos naiiba na yung issue eh. Ang sinisiraan nila dito, yung Pangulo na nagpapatupad ng batas. Diba? Masakit pakinggan sa tenga. Anyway, nakikita ko naman dito yung sa ating mahal na Pangulo. Action force, nakaposisyon na. Rooftop, second floor, third floor, lahat ng floor dyan sa JMC, ha? Higher ground yan, paboritong area yan ng sniper. Paboritong area yan, higher ground. Binubulgar na namin kayo ngayon. Di ba kayo para sa bayan? Di ba naglilingkod kayo para sa bayan to serve and protect? To serve and protect. Kaya nga maraming hinahanap natin yung papapatay yung Pangulo dito ha.
Tahasa. Walang unahan. Unti na pong iiyak kasi takot po sa pulis. Presidente, isniperin ninyo para ang Presidente, nandun kayo ng kaposisyon malapit sa Malacanang. Dapat abangan Ito na yun. ninyo Diba? as Filipino citizen. Dapat nandun kayo ng kaposisyon malapit sa Malacanang. Dapat abangan ninyo paglabas ng bakal na Presidente. Isniperin ninyo para ang papalit ang ating mahal na Vice Presidente, Inday Sara Duterte. Maliwanag yun. Okay? Coffee Jam shoutout na inutusan po yung mga sniper na mag-abang daw po sa labas ng Malacanang. Okay? Para sniperin yung Pangulo or ipapatay yung Pangulo or barilin yung Pangulo. Walang iba pong nag-utos niyan kundi itong animal na to. Yan. Siya po ang nag-utos na patayin, barilin ang ating mahal na Pangulo. Kaya nakakapagtaka, okay, bakit nandito to sa hearing tong animal na to at siya yung nagsasalita dito? Ayun yung nakakapagtaka. Isip yun. 3,000, 4,000, 5,000 ba kayo ng mga pulis dyan? Diba mga dapat dito, tutukan to ng ating gobyerno, itong mga may pag-uutos na pagpatay, no? Dapat tutukan po ito kasi kung pupunta nga kayo sa mall, at sasabi kayo diyan ng hindi maganda or mga sasabihin, "Oy, may bomba akong dala, kulong ka." Subukan mo rin yan sa mga bangko, kulong ka. Dito, iba rin to. Naka-public yan tapos ganyan yung sasabihin mo sa Pangulo. Gusto mong ipapatay? Animal kang putang ina mo ka. Gusto mo, ako yung tumira sa'yo, sampalin ko yung utak mo Diba? Anyway mga pre, yun lang muna yung ating video ngayon at mamaya may live po, may upload po tayo maya-maya at may live din po tayo maya-maya, continuation dito sa bugok na to, ano? Yan.